Gather at my command, Shield of Amber! Have you really lost your... Si Cray Lancelo ay lumaki sa pagsasanay upang maging isang sorcerer, ngunit siya ay laging pangalawa sa pinakamahusay. Hanggang sa isang araw, nakalaban niya ang isang dragon at hinigop ang kaluluwa nito, kung saan naging pinakamalakas na sorcerer siya. Nagsimula ang kanyang kwento nang siya ay iniwan ng kanyang mga magulang at dinala sa isang ampunan. Dito siya lumaki kasama si Azulay, na kanyang itinuturing na kapatid. Habang sila ay lumalaki, nalaman niyang si Azulay ay isang trickster, na palagi siyang pinaprank nito. Ngunit ilang taon pa ang lumipas, kinilala si Azulay bilang isa sa may potensyal na sorcerer at dinala sa Tower of Fangs. Nakita ni Cray Lancelo ang paglisan nito ngunit siya ay nangako sa kanyang sarili na makikita niya siya muli. 5 taon matapos sakupin ng mga dragon ang kontinenteng Kiselhuma at simulan ang paglikha ng mga sorcerer sa pamamagitan ng pakikipaghalo nila sa mga tao, nakita natin ang dalawang dwarves na sina Dorten at Vulcan na tumetakas mula kay Cray Lancelo Finrandi, na ngayon ay tinatawag na orphan. Hinahabol niya ang mga dwarf dahil may utang sila sa kanya, ngunit nagkabanggaan sila sa isang pulis na humahabol din sa kanila. Sinubukan ng pulis na hulihin sina Dorten at Vulcan ngunit aksidenteng natama ng dwarf ang isang estranghero, na nagbigay daan para makatakas ang mga dwarves habang ginagamot ni Orphan ang nasugatan. Mamaya, pumunta si Orphan sa isang pub kung saan siya nag-hangout kasama ang kaibigan niyang si Magic na mahilig sa sorcery. Nag-alok si Orphan na turuan siya ng ilang mahika, pero pinigilan ito ng ama ni Magic. Naistorbo sila ni Dorten at Vulcan na nag-alok kay Orphan ng pagkakataong kumita ng malaking halaga sa pamamagitan ng panloloko sa pamilyang Everlasting. Samantala, nakipag-usap ang sorcerer na si Forte kay Letica na tinawag niyang Dish, at pinag-usapan nila si Azulay, na kilala bilang dating Chaos Witch. Pagkatapos, nalaman nila ang tungkol sa presensya ni Azulay. Inatake siya ng ilang sorcerer ni Forte ngunit hindi nila siya nasaktan. Dumating si Childman pagkatapos magising mula sa kanyang pagkakatulog at nagtama ang kanilang mga mata ni Azulay bago siya lumipad palayo. Nagkita sina Orphan, Dorten, at Vulcan kasama sina Maribel Everlasting at ang kanyang ina sa isang tangkang lokohin sila na pakasalan si Orphan, ngunit nabigo ang kanilang plano. Pagkatapos, nakilala nila si Clayem Everlasting na nalaman ang kanilang intensyon at sinabing tatawagin nila ang pulis. Nagkaroon ng nakakatawang pagpapalitan sa pagitan ni Orphan at ng mga dwarves bago ikinwento ni Clayem ang tungkol sa isang sorcerer na nakilala niya dati. Biglang inatake ni Azulay ang bayan sa kastilyo kaya dali-daling sumama si Clayem kay Orphan para tingnan ang kanyang pamilya. Natagpuan nila si Azulay at ginawa ni Orphan ang lahat para kilalanin siya, ngunit inatake lang siya ni Azulay at kinuha ang Sword of Bolt Anders. Dumating ang iba pang sorcerer at sinubukang saktan si Azulay ngunit pinigilan sila ni Orphan matapos niyang talunin ang ilan sa kanilang mga alagad. Gayunpaman, hindi ito naging sapat dahil muling inatake si Orphan ni Azulay. Napilitan siyang ipagtanggol ang sarili niya, sa kabila ng kanyang pagsisikap, lumipad palayo si Azulay dala ang espada. Sa isang flashback, dinala tayo sa Tower of Fangs kung saan nakilala natin sina Hartia, Corgan, at Com-Ikra na kasama sa klase ng sorcery ni Childman, kasama sina Forte, Tish, Azulay, at Orphan. Sila ay tinaguri ang mga pasaway dahil sa mga kalokohan ni Azulay. Nakita natin ito sa aksyon nang siya'y nagpapatawa kasama ang kanyang mga kaibigan. Nalaman din natin na mahilig si Comic Con sa paggawa ng mga android, ngunit karamihan dito ay walang silbi kaya naman siya'y pinapagalitan. Bumalik sa kasalukuyang araw, ginaisang ni Dortan at Vulcan si Orphan, at dito niya ibinahagi ang kanyang nakaraan at ang relasyon nila ni Azulay, na pinakamahalaga sa kanya. Pagkatapos aminin na ang tanging misyon niya ngayon ay ibalik si Azulay sa kanyang anyong tao, dumalaw sa kanya si Hardia na naglabas sa kanya sa selda at dinala siya kay Childman. Habang nakikipagtalo si Orphan sa kanyang sensei, ipinakita sa flashback kung paano siya umalis sa tore matapos magtalo tungkol sa peking libing ni Azulay. Nalaman na si Orphan pala ay isang elite black sorcerer, habang ipinaliwanag ni Childman ang eksperimento sa espada ng Belt Anders na nagpalit kay Azulay bilang isang dragon. Nabunyag din na may kapangyarihan siya sa white sorcery, kaya hiniling ni Childman kay Orphan na tulungan siyang tapusin si Azulay. Nang mag-alarm ang tracker ng espada, naghanda ang grupo na umalis at sumama si Orphan dahil wala siyang masyadong pagpipilian. Bumisita siya kay Clayem para ayusin ang ilang nasirang ari-arian at ipinakita sa kanya ang isang proteksyon na singsing na dating kay Azulay.
Natuklasan ni Orphan na dinala ni Forty ang singsing kay Clem dahil ito ay may kakayahang magpawalang bisa sa anumang sandata. Pagkatapos ng kanilang maiksing pag-uusap, sumama si Orphan kay Childman at muling nakasama ang mga dating kaklase sa kanilang paglalakbay. Sa kanilang daan sa gubat, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan si Orphan at Childman tungkol sa pagsakripisyo sa iba para mapigilan si Azulay. Sa kabilang banda, nakumbinsi ni Clem sina Dorten at Vulcan na sumama at tulungan si Orphan, ngunit nasangkot sila sa isang gulo nang habulin sila ng isang malaking oso. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, tinawag ni Orphan si Azulay, na tumugon sa pamamagitan ng pagpapalagablab ng gubat. Dali-dali siyang pumunta sa lugar, ngunit sinalakay siya ni Azulay. Nang dumating si Childman at ang iba, nagsimula ang bakbakan, kung saan maraming sorcerer ang nasawi, kabilang na si Comicron. Napagpasyahan ni Orphan na kailangan niyang makuha ang espada ng Belladonders para matigil ang labanan, ngunit hinarang siya ni Hardia na nagtangkang kumbinsihin siyang tapusin si Azulay. Sa huli, pinili ni Orphan na panatilihin ang kanyang layuning gamutin si Azulay, kaya inatake siya ni Hardia gamit ang kapangyarihan ng anino. Madali lang nakawala si Orphan at nakakatawang pin-knockout si Hardia mula sa likuran. Iniligtas ni Orphan si Azulay at ang mga duwende mula sa halimaw na oso at bumalik kay Azulay. Nagulat siya na malaman na pinatay ni Azulay ang lahat maliban kay Childman, na hirap na pigilan siya. Nagpa siya si Orphan na sumali at iligtas si Childman, ngunit sinaksak siya nito para hindi na makialam sa kanyang mga plano. Pinatay ni Childman si Azulay at pagkatapos ay ginamo si Orphan, na labis na nasaktan sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagmamadali siya sa katawan ngunit nagulat sa bagong impormasyong natutunan niya mula sa isang telepathic na usapan sa dragon. Kinabukasan, hinarap ni Orphan si Childman at inilantad na siya pala ay si Asleep na nagpapanggap. Sa wakas, tinapos ni Azulay ang kanyang pagkukunwari at inihayag na nagpalit sila ng kamalayan ni Childman nang magpalitan sila ng tingin. Ipinaliwanag din niya kung paano niya mali na ginamit ang espada ng Beltanders 5 taon na ang nakalilipas, ngunit ngayon ay gagamitin niya ito para sa kanyang kalamangan. Nagkaroon ng matinding debate si Orphan at Azulay, at pagkatapos ay inatake siya nito ng espada ngunit hindi ito epektibo dahil nilunok ni Orphan ang kanyang protection na singsing. Pagkatapos ay ibinunyag niya na pinayagan siya ni Childman na makipagpalit dahil gusto niyang iligtas si Azulay. Ngayon, si Azulay ay puno ng pagkakasala at determinadong bawiin ang kanyang nawalang oras. Ipinakita sa flashback na naglalaro si Azulay kasama si Orphan, ngunit sila ay inistorbo ni Tish, na pinsan din ni Azulay. Mahigpit si Tish sa ibang sorcerer, at nakita natin si Comic-Con na humihingi ng tulong kay Orphan at Hartia para sa kanyang pinakabagong imbensyon. Nagwala ang kanyang android at hindi ito kayang pigilan ni Comic-Con. Sinubukan ni Arya na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa hangin dito ngunit walang nangyari, kaya si Orphan ang nakapagpahina sa robot bago ito tuluyang masira. Dahil dito, tinawag siya ni Comicron na tagapagmana ng Razor's Edge, na nagpapakita ng interes kay Azulay. Kalaunan, dinala ni Azulay si Orphan sa kanilang lumang ampunan at muling binalikan ang kanilang mga nakaraang araw kung saan naging bahagi si Orphan ng pamilya ni Azulay mula nang siya'y ipinanganak. Bumisita ang dalawa sa sementeryo ngunit biglang nawala si Azulay. Hinabol siya ni Orphan, at matapos ang mahabang paghahanap, narinig niya ang isang boses na naguutos sa kanyang bumalik sa ampunan kung gusto niyang iligtas si Azulay. Dali-dali siyang pumunta sa lugar at nakipaglaban bago umakyat sa attic. Nagulat siya nang makita ang ulo ni Angeli sa sahig, at lumitaw ang isang misteryosong babae na nagsabing ito ay hudyat ng hinaharap. Patuloy na inasar ng babae si Orphan ngunit sapat na ito para gamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang sirain ito. Lumabas na ang buong Sharai ay si Azulay na gumagamit ng kanyang puting mahika para magpakita ng mga ilusyon dahil gusto niyang subukan ang kapangyarihan ni Orphan. Nagulat siya na madali siyang natalo ni Orphan at bumalik sa kanya. Napagtanto ni Orphan na isa na namang kalokohan ito ni Azulay at inilantad din niya ito bilang responsable sa insidente ng robot ni Comicron. Sinubukan ni Azulay na magpanggap na inosente na ikinagalit ni Orphan, ngunit nagkasundo rin sila at bumalik sa tore. Sa kasalukuyang panahon, sumakay si Orphan ng karwahe papuntang Staffram kung saan matatagpuan ang Tower of Fangs. Napansin niya sina Magic at Clem na nagtago sa kanyang karwahe bilang mga palihim na pasahero at pinayagan niya silang sumama kapalit ng pagkain at pera. Nakarating ang grupo sa gubat ng Fenware, na kilala bilang tahanan ng mapanganib na mga hayop.
Nagpahinga sila kung saan pinigilan ni Orphan si Magic na manilip kay Cleon gamit ang isang natatanging uri ng mahika na batay sa tunog. Napagtanto rin niya na may malaking potensyal si Magic sa mahika. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at ikinuwento ni Orphan sa iba ang tungkol sa Kimlock Church at sa mga tagamasid nito na nagbabantay sa gubat dahil kinamumuhian nila ang mga sorcerer. Samantala, inuutusan ng isang wolf dragon ang isang shrine maiden na si Vienna sa kanyang susunod na misyon. Kalaunan ng gabing iyon, nagpahayag si Orphan ng pagkadismaya kay Clem at sa kanyang pagluluto, kaya't lumabas si Magic para maghanap ng pagkain. Nawala siya at inatake ng ahas ngunit mabilis niyang na-activate ang kanyang kalasag para talunin ito. Pagkatapos, nakilala niya si Fina na humiling sa kanya na umalis sa gubat dahil mapanganib ito para sa mga sorcerer tulad niya. Naintriga si Magic at nagtanong pa, kung saan nabanggit ni Fina na siya ay mula sa nayon ng Sacred Heart. Gayunpaman, kinamumuhian ng mga residente ng nayong ito ang mga sorcerer, tulad ng makikita ng lumitaw ang kanilang leader na si MacDougall at kinumprante si Magic. Samantala, sina Orphan at Clem ay inatake rin ng mga tao mula sa Sacred Heart ngunit madali silang nag-api ni Orphan. Gayunpaman, nabaril si Magic ni MacDougall nang subukan niyang tumakas kasama si Vienna. Sa nayon, isang assassin na nagngangalang Selua ang na-inform tungkol kina Orphan at Clem, at nalaman natin na itinuring niyang mga alipin sina Vulcan at Dorten. Pagdating nila sa nayon, napansin ni Orphan ang bandila ng Deep Dragon at naisip na ang mga residente ay mga tagahanga ng dragon na kinamumuhian ang mga sorcerer. Naguluhan si Clem kaya ipinaliwanag ni Orphan ang kasaysayan ni Norner, ang masasamang Celestials, at ang pinagmulan ng mga sorcerer. Pagkatapos ipaliwanag ang tungkol sa Deep Dragons, napansin ni Orphan ang lobo na lumitaw at agad niyang nakilala ito bilang isa sa mga Deep Dragons. Kalaunan, pumasok siya sa loob ng nayon at nakaharap si Selua at ang iba pa, ngunit lumitaw ang Deep Dragon at pin-knockout siya gamit ang kanyang telepathic na kapangyarihan. Si Fiona ay nagdala ng mensahe ng Deep Dragon sa mga taga-nayon at ginamo si Orphan sa abot ng kanyang makakaya habang sinusubukan niyang maibalik ang kanyang mga alaala. Nagising siya sa loob ng isang selda at dumating si MacDougall na gusto siyang barilin, ngunit pinigilan siya ni Selua. Mabait din siya kay Vienna dahil pinayagan niyang alagaan niya si Magic. Nagkaroon ng sandaling pagkakabuklod ang dalawa, ngunit dumating si MacDougall para ipaalala na aalis sila kinabukasan para hanapin ang puso ng nayon. Pagkatapos ng maikling sagupaan, pinigilan ni Vienna si MacDougall na barilin si Magic kaya umalis muna siya. Sinabi ni Magic kay Vienna na gusto niyang iligtas siya mula sa nayon, ngunit sinabi niya na hindi siya makaalis sa gubat. Dinala niya si Magic kay Orphan na nagpapagaling pa rin mula sa kanyang mga sugat. Kalaunan sa gabi, napansin ni Orphan ang mga duwende at sinubukan silang atakihin, ngunit lumitaw si Selua at nakipaglaban sa kanya gamit ang kanyang glass sword, tinawag siyang Krylan at Cello. Samantala, kumuha si Clem ng ilang rangers para tulungan siyang sakupin ang nayon ngunit takot silang gawin ito. Nalaman ni Orphan na si Selua ay ang death instructor ng Kimlock Church matapos niyang makilala ang kanyang espada. Muli, nakakatawang pin-knockout ni Clem si Selua mula sa likuran at dumating din si Fiona upang tulungan sila. Hiniling ni Fiona kay Orphan na umalis sa nayon at binanggit ang tungkol kay MacDougall na nagnanais na maging mas makapangyarihan kaysa sa mga espiritu ng dragon sa pamamagitan ng pakikialam sa puso ng gubat. Gayunpaman, tumanggi si Orphan na hayaan siyang mamatay at nag-isip siya ng plano para pigilan si MacDougall. Si Selua ay nagising matapos siyang mawala ng malay. Inutusan siya ni Orphan na dalhin siya kay MacDougall. Samantala, pinapakalma ni Magic si Fiona tungkol sa kanilang kaligtasan. Pagdating kay MacDougall, ibinunyag ni Orphan na si Luo ay isang assassin. Nagkaroon ng labanan at sabay na napatumba ni Orphan ang kanyang mga kaaway. Subalit, bilang huling pagtatangka, binaril ni MacDougall si Orphan, ngunit sumabog ang kanyang baril at siya ay bumagsak. Sa huling sandali ni MacDougall, sinabi niya na gusto niyang maging mas makapangyarihan kaysa sa lahi ng dragon matapos makita ang isang bagay sa Kimlock na nagpaalala sa kanya tungkol sa mundo. Ngunit, namatay siya bago niya masabi kung ano ito. Nagpa siya si Selua na umalis sa lugar dahil patay na ang kanyang kaaway. Samantala, nakita ni Clem ang isang maliit na pusa na kinilala ng mga rangers bilang anak ng isang deep dragon. Natakot sila nang makita ang halimaw at tumakas mula sa kanilang mistress. Sinubukan ni Orphan na kausapin ang mga taga-nayon tungkol sa intensyon ni MacDougall, ngunit hindi siya pinansin at inatake siya.
Pagkatapos, sinabi ng Deep Dragon kay Vienna na sisirain niya ang nayon at inaalok siya ng pagkakataong umalis. Sinabi ni Vienna kay Magic na umalis sa nayon para mailigtas ang kanyang buhay, ngunit tumanggi siyang sumama sa kanya. Nagkasama ulit si Magic at Orphan, na may baril na ngayon para sa depensa. Nanganganib sila sa bubong ngunit nagawa ni Orphan na i-teleport sila sa kaligtasan. Dumating ang Deep Dragon para magdulot ng pagkasira, ngunit nagpa siya si Vienna na kausapin siya. Nang simulan ng dragon ang pag-atake, sinubukan ni Orphan na pigilan siya gamit ang Magic Blast, ngunit walang epekto ito. Ipinahayag ng dragon na patay na si Vienna nang matagpuan niya ito kaya binuhay niya ulit siya para bantayan si MacDougall. Ngunit, kahit patay na si MacDougall, gusto pa rin ng mga taga-nayon na pumunta sa puso ng gubat, kaya nagpa siya ang dragon na hindi sila karapat-dapat mabuhay. Sinubukan ulit atikihin ng higanteng lobo si Orphan, ngunit nakawala siya at natuklasan kung paano talunin ito. Ginamit niya ang kapangyarihan ni Magic at pinasabog ang baril para pansamantalang mapabagsak ang halimaw. Ngunit, bumangon ang Deep Dragon at kinilala si Orphan bilang tagapagmana ng Razor's Edge. Nag-alok ito na umalis ngunit sinabi na sisirain pa rin niya ang nayon at inatake rin si Vienna. Ginamit ni Clem ang kanyang sariling anak na baby para tapusin ang dragon sa isang matinding tagpo. Ngunit, sinabi ng dragon na hindi na nila kayang kontrolin ang kanilang kalayaan. Napagpasyahan ni Fina na manatili sa nayon, at dinala ni Clem ang baby dragon sa kanilang paglalakbay, binigyan ito ng pangalan na Laiki. Matapos talunin ng Deep Dragon, naalala ni Orphan ang isang alaala kung saan inutusan siya ni Forte na talunin si Childman. Nagising siya mula sa kanyang panaginip at narating ng grupo ang Tower of Fangs habang papasok sila sa lungsod ng Tafren. Sa parehong oras, isang masamang sorcerer ang nagpaplano ng kanyang susunod na hakbang habang binabantayan sila. Samantala, pinag-uusapan ng Council of Elders ang issue tungkol kay Azalai at ang pinsala na kanyang nagawa sa kanyang dragon form. Ipinakita sa isang flashback kung paano pinatay ng dragon ang lahat ng sorcerers ni Childman maliban kay Harsha. Pagkatapos, sinabihan si Leticia na buhay pa si Crylancello. Ayaw maniwala ni Leticia, pero pinapakalma siya ni Forte na totoo ito at sinabi na kilala siya ngayon bilang orphan at inutusan siyang hanapin ito. Ngayon, makikita natin si Baby Laiki na naglalaro kasama si Magic, gamit ang kanyang kapangyarihan para atikihin siya. Maya-maya, naloko si Orphan ng isang magnanakaw na kumuha ng kanyang locket, ngunit bigla itong namatay. Nakita rin ni Orphan ang isang sulat na nagtatanong kung sino ang tunay na tagapagmana na nagdulot ng pagkalito sa kanya. Sa sandaling iyon, inatake ng masamang sorcerer ang grupo at kahit si Orphan ay natalo sa kanyang mahika. Buti na lang, ginamit ni Laiki ang kanyang kapangyarihan bilang Deep Dragon para protektahan si Clean sa karagdagang pinsala. Ngunit, naging komplikado ang sitwasyon nang paluin ng kalaban si Clean at sasalakayin na sana siya, ngunit dumating si Leticia para iligtas siya sa pamamagitan ng paghagis ng kutsilyo sa kalaban. Sa isang hindi inaasahang pagbubunyag, nagulat ang lahat nang malaman na ang misteryosong assassin ay clone lang pala ni Orphan at tinawag ang sarili bilang ang tunay na Crylancello. Napagtanto ng villain na outnumbered siya kaya nag-teleport siya palayo para sa kaligtasan. Dinala ni Leticia ang grupo sa kanyang malaking mansion kung saan may pusa na nagngangalang Nora, na inaangkin ni Orphan bilang kanya ngunit nadismaya siya nang kumalma ito sa kanya. Sinuri ni Cleamy at Magic ang photo album mula noong si Orphan ay si Crylancello, at biniro siya. Ngunit, napansin ni Orphan na umaalis si Leticia at sinundan ito. Sinabi ni Leticia na gusto niyang ibalik si Orphan kay Forte sa tower, ngunit tumanggi si Orphan at ito'y ikinagalit niya. Maya-maya, inalala ni Orphan ang huling pagkikita nila ni Azalai at nagtataka kung dapat ba niyang sabihin kay Leticia ang katotohanan tungkol sa kanya. Ngunit, naistorbo siya nang dumating ang kanyang clone at inasar siya na hindi na siya ang tunay na Crylancello. Samantala, nagpunta si Leticia kay Forte at ibinunyag na ang misteryosong assassin ay mukhang Crylancello ngunit imitasyon lamang. Tumanggi si Orphan na tanggapin ang kanyang kalaban bilang kanyang dating sarili, ngunit sinabi ng villain na mas akma siya sa legacy na iniwan niya. Muling nag-teleport ang villain at nakita na pinagmamasdan sila ni Clean. Nawala nang sasabihin si Orphan habang sinusubukan niyang intindihin ang nangyayari at naalala niya ang ilang aral na itinuro sa kanya ni Childman. Sa kalaunan, nakilala ni Orphan ang mga estudyante ni Tisha na sina Toughest at Patricia, at nabanggit nila ang mga dwarves na maling gumagamit sa kanyang pangalan. Pumunta si Orphan para turuan ng leksyon ang mga dwarves. Samantala,
kaarawan pala ni Leticia ngunit mag-isa niya itong ipinagdiwang, at naalala niya ang isa sa kanyang masasayang kaarawan kasama si Orphan. Nakipaglaban siya kina Harsha at Comicron at tinalo sila pareho. Maya-maya, dumating si Forte at tinukso si Leticia. Nang sila lang dalawa, sinabi ni Forte na minamaliit ni Leticia si Crylancello dahil madali lang siya sa kanya kapag naglalaban sila. Dahil dito, hinamon ulit ni Leticia si Crylancello ngunit pinilit niya itong gamitin ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ipinakita ni Crylancello ang kanyang lakas kay Leticia nang talunin niya ito gamit lang ang isang suntok. Bumalik sa kasalukuyan, nakipag-usap si Orphan kay Leticia tungkol sa peking Crylancello. Nag-aalala si Sheila sa pagkawala ni Childman, ngunit naguguluhan si Orphan kung sasabihin ba ang totoo tungkol sa kanyang master at Ozalai. Samantala, kanidnap ng peking Crylancello si Clem at Laiki nang sila ay mahina. Nagtalo sina Leticia at Orphan dahil alam ni Leticia na may itinatago si Orphan, ngunit dumating ang iba para ipaalam ang pagkidnap. Napagtanto ni Leticia na ito ay bitag para kay Orphan. Nainis si Orphan ngunit sigurado siyang hindi pa tatapusin ng kanyang clone si Clem, kaya lumakad siya para hanapin siya. Samantala, sinabi ni Tiphys kay Magik na muntik nang tapusin ni Orphan ang isang mensahero noong siya pa si Crylancello, at ito ang dahilan ng kanyang pagkakatapon mula sa 13 apostles. Ngunit ayaw maniwala ni Magik na magagawa ito ni Orphan. Habang hinahanap ni Orphan si Clem, nalungkot siya na hindi niya maabot ang antas ni Childman. Naging padalos-dalos siya sa kanyang paghahanap at nakasalubong ang peking Crylancello. Nagkaroon sila ng maikling labanan, at tila nasisiyahan ang clone. Ngunit nang banggitin ni Orphan ang pangalan ni Ozalai, nagalit ang assassin. Nagkaroon sila ng matinding labanan, at si Orphan ang nagwagi dahil nagulat niya ang kanyang kalaban. Naglaban sila ulit at mukhang dominante si Orphan, ngunit biglang bumangon si Crylancello at mabagsik na inatake siya. Nakabawi si Orphan mula sa suntok, ngunit biglang nag-summon si Crylancello ng Sword of Bartenders at ibinunyag na siya ay killer dog na nilikha ni Ozalai. Ginamit ni Orphan ang finishing move ni Childman para tapusin ang kanyang kalaban, ngunit nagising pa rin ito. Nagpa siya ang mga mandirigma na ilabas ang lahat ng kanilang kapangyarihan at nagpakawalan ng overpowered na mga blast sa isa't isa. Sumunod ang isang matinding tagpo, ngunit nilamon ni Orphan ang kanyang kalaban gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan at pinatay ang doll na tumawag kay Ozalai bago mamatay. Dumating ang Chaos Switch at ipinaliwanag na nawalan siya ng kontrol sa doll, kaya ito nagwala at nagpatuloy sa pagtapos. Tinawag niya si Orphan na espesyal na sorcerer at sinabi na pinalaki siya ni Childman para lang tapusin siya. Itinanggi ni Orphan ang impormasyong ito at hiniling kay Ozalai na bumalik sa kanyang pamilya, ngunit sinabi niya na may sarili siyang plano para malaman ang intensyon ni Childman. Hiningi niya kay Orphan na sumama sa kanya ngunit tumanggi siya, kaya iniwan siya ni Ozalai na may parehong tala tungkol sa tunay na tagapagmana ng Razor's Edge. Dumating ang iba para tulungan si Orphan matapos siyang himatayin at nakita rin nila si Clem. Gumising si Orphan matapos siyang gamutin, ngunit nagwala siya matapos matikman ang kakilakilabot na sopas ni Clem. Samantala, naghahanap sina Mil at Torem, kilala bilang Hydrant, sa libro ng Atlas ng Browning family. Inatake rin si Orphan ng katulad na assassin sa gabi, at handa na siyang lumaban dito ngunit dumating sina Clem at Magik na may dala pang pagkain. Pinakain ni Clem si Orphan ng morsa at sumigaw siya sa pagkadismaya, ngunit pinatatahimik siya ni Leticia. Kinabukasan, sinabi ni Orphan kay Leticia tungkol sa killing doll ngunit hindi niya ibinigay ang buong detalye, at nakita ni Leticia na nagsisinungaling siya. Nagpa siya silang pumunta sa mga elders at iniwan si Clem kasama sina Tiphys, Patricia, at ang mga dwarves. Habang nagbabahagi ng oras sa kanyang mga bagong kaibigan, natutunan ni Clem ang kasaysayan ng Tower of Fangs. Sinabi rin ni Jeff na nanganganib ngayon ang Council of Elders dahil wala na si Childman. Samantala, nagtungo sina Leticia, Orphan, at Magik sa Atlas Tower ngunit inatake at napalibutan sila ng maraming tagasunod ng dragon. Nakipaglaban si Orphan sa lahat at madaling nanalo dahil bigla ang tumaas ang kanyang kapangyarihan. Tinanong niya ang isa sa mga assassin ngunit nakasalubong niya si Hydrant, na tumapos sa tagasunod ng Dragon Faith at inasar si Orphan sa kanyang mga kakulangan. Inatake ni Orphan ang dating kasamahan ngunit nailagan ito ni Hydrant at dinala ang grupo kay Forte. Habang nag-fill up ng enrollment form si Magik, nakipag-usap si Orphan kay Forte at nalaman niya tungkol kay Vinpi, isang bagong estudyante na kinuha niya mula sa OR class, na karibal ng Childman class.
Naputol si Orphan dito, ngunit ibinunyag ni Forte ang mas mahalagang bagay nang sabihin niyang may pumapatay sa lahat ng miyembro ng Dragon Faith. Naghinala si Orphan na may maling nangyayari at hinanap si Hydrant ngunit nakasalubong niya si Aurora Curling, kung saan nagkaroon sila ng argumento tungkol sa kanilang nakaraan. Nagbanta si Orphan kay Aurora, ngunit sinabi nito na hindi dapat siya ang gawin niyang kaaway. Sa gulat ni Orphan, tumanggi si Forte na makipagkita kay Leticia kaya natapos ni Magic ang kanyang enrollment at bumalik ang grupo sa kanilang tahanan. Ngunit, nasugatan si Clem ng parehong assassin na umatake kay Orphan noong gabi. Gusto ni Orphan na maghiganti para kay Clem, ngunit pinilit ni Leticia na siya ang maghanap sa salarin. Sinundan ni Leticia ang assassin sa isang liblib na lugar at umakyat sa ilang hagdan, kung saan nakaharap niya sina Swain at Hydrant. Nagulat si Leticia sa pagtataksil ngunit nagpasya siyang atikihin sina Swain at Hydrant ng sabay-sabay. Samantala, pinagaling ni Orphan si Clem gamit ang kanyang kapangyarihan at napansin niya ang mga pagsabog mula sa labanan. Nahihirapan si Leticia laban sa kanyang mga kalaban at malapit nang makidnap nang dumating si Azalai upang iligtas siya at itaboy ang assassin bago himatayin si Leticia dahil sa kanyang mga sugat. Dumating si Orphan matapos makatakas ang mga villain, kaya dinala niya si Leticia pabalik sa kanilang tahanan. Nabanggit ni Leticia ang paggaling sa tulong ng boses ni Azalai ngunit sinabi niyang maaaring nagkamali siya. Pinag-usapan nila ang tungkol sa Uber Conspiracy, pagkatapos ay lumabas si Orphan para magpahangin. Dito niya nakita si Azalai, na nagbunyag na alam niya ang tungkol sa pagtataksil ng War Clan, kaya niya ito tinapos kanina. Pagkatapos, pinag-usapan nila ang tungkol sa libro ng Browning family na Book of Atlas, na naglalaman ng sikreto sa kapangyarihan ni Childman. Nalaman ni Orphan na sinubukan ng Urklas na nakawin ang librong ito para sakupin ang Tower of Fangs ngayong wala si Childman. Nagsimula nang maniwala si Orphan kay Azalai ngunit hindi pa sigurado kung tatapusin ba si Aurora sa ngayon. Nagpasya si Azalai na umalis matapos ibunyag na hawak ni Magic ang Book of Atlas. Nakinig si Clem sa usapan kaya sumama siya sa kanyang leader habang kinukumpirma ni Orphan ang mga sinabi ni Ashley kay Magic at nagtungo sila sa Tower of Fangs. Nagpasya si Orphan na salakayin ang tower kahit nag-aalangan sina Clem at Magic. Inilipat niya sila sa tower at inihayag na Seisalakay ang kaaway kapag pinalabas ang mga bantay. Nagtataka si Orphan kung siya nga ba ang tunay na tagapagmana ng Razor's Edge, ngunit bigla siyang inatake ni Hydrant at Swain, na sinundan ng isang matinding labanan. Ginamit ni Laiki ang kanyang kapangyarihan bilang Deep Dragon para tulungan si Orphan sa laban, ngunit pagkatapos ay inilipat ang mga sorcerers sa isang pribadong silid. Dito, sinabi ni Hydrant na nagtatrabaho lang siya para sa upper echelon at hindi interesado sa Book of Atlas dahil gusto niya lang maghiganti dahil sa peklat sa kanyang mukha. Nakipaglaban si Orphan kay Hydrant sandali, at pagkatapos ay nagpasya si Hydrant na ibunyag kung bakit niya tinakpan ang kanyang mukha ng maskara. Isang flashback ang nagpakita sa kanya bilang Milan na nakikipagtalo kay Criolancello. Dito nalaman na si Hydrant ang mensaherong inatake ni Criolancello dahil sinabi niyang siya lang ang makakatapos kay Azalai. Nagpatuloy ang labanan ng mga sorcerers habang inaatake ni Wendy si Clem. Buti na lang, dumating si Laiki para iligtas siya at ginamit ang kanyang kapangyarihan para labanan ito. Inatake rin si Magic ni Swain, na inihayag na nakuha niya ang Book of Atlas mula sa kanya. Nakipaglaban sila sandali, at mukhang natalo si Magic, ngunit nagawang pigilan si Swain ng sapat na oras para dumating si Forte at iligtas siya. Gayunpaman, nag-teleport si Swain kasama ang libro bago siya mahuli. Ngayon, dominante si Orphan laban kay Hydrant at malapit nang sunugin ang natitirang bahagi ng kanyang mukha ngunit biglang lumitaw si Clem sa eksena. Ipinaliwanag niya kung paano niya pinatulog si Windby sa parehong paraan na kanyang tinalo ang iba niyang kalaban. Pagkatapos, hinarap ni Orphan si Or at ang kanyang tauhan, kung saan sinabi ng villain na sa wakas ay nakuha na niya ang libro na matagal na niyang hinahangat. Ngunit, ibinunyag ni Orphan na ang atlas na hawak ni Or ay peke dahil pinalitan niya ito ng diary ni Clem. Nagalit si Or at sumunod ang isang matinding labanan, ngunit dumating si Forte na may utos para arestuhin si Or. Lumitaw si Azalai at nalaman na plano niya ito kasama si Forte mula pa sa simula. Inatake ni Ur ang Razor Edge, ngunit pinigilan siya ni Orphan at tinalo gamit ang finishing move ni Childman. Ginamit ni Azalai ang kanyang kapangyarihan para burahin ang alaala ng mga kaaway at pagkatapos ay naaresto sila. Kinabukasan,
Nakuha ni Azalay ang tunay na Atlas at natagpuan ang isang treasure chest na ginamit niya para palakasin ang kanyang kapangyarihan. Sinabi niya kay Orphan na magkita sila sa Kimlock dahil malapit nang magwakas ang mundo at siya ang susi para pigilan ito. At iyon ang katapusan ng Season 1. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe kung gusto mong mapanood ang Season 2. Pindutin ang bell icon para sa higit pang mga abiso. Kita-kits!